Plug po ng China yan. Ang sabi niya, nanggagaling lahat ng drugs sa China. Ito po, pakinggan po natin ha. Study natin. And talagang, so ito sila, pag nalaman na nandito, they better come up with something that is really very good. We have a mayor there, maraming mayor dito. Ito naman ang ating, dito papakita po natin mga minamahal kong kababayan ha. Papakita natin dito kung papaano dumampi ang kamay ni Congressman Paduana ba yun? Yung nakamuntik na makasapakan ni Senator Congressman Rodante Marcoleta in the blue corner. Ito, tama na po. Baka kung ano pa pong mangyari. Ito po, play na natin. 1, 2, 3. Congressman, gumalaw ka naman. Yun. Yun o. Nakita po ninyo? Yun, ebidensya yun, ebidensya. Ebidensya, i-rewind natin. Ayun, nakita po ninyo, ulitin ko, lakihan ko. Ulitin ko. Ito. Yan. May ebidensya tayo. Ayun, nakita po ninyo yung kamay. Yung kamay ng congressman na yan, na kaibigan ni Brosas, tsaka ni Castro, tsaka ni si Raul, yan. Dumampi ang kamay sa ating Senador Congressman Marcoleta. Ano pong gagawin natin? Ano po ang gagawin natin? Ayun, tingnan niyo po si Senador Congressman Marcoleta. Ayan. Oh. Parang walang nangyari. Tingnan mo ha. O yun. Yun, tumayo. Anak ko po. Nagtanggal ng Facebook itong si Benny Abante pero hindi na siya nakatakas mga kaibigan. Nasilip na po ang kanyang Mercedes-Benz na pinagmamayabang sa social media. Nasilip na po yung kanyang Escalade na bulletproof. Sige, Benny Abante, malupit ka pala. Ang laki yata ng sahod mo. Baka sumahod ka sa ibang sinasahuran. Wala po ako sinabi dito ha. Ano po ito? Pastor yata. O yan. With all due respect po, pastor ha. Magkano po yung Rolex? But Ito. Umpisan muna natin dito. Ito, maganda to eh. Ito. Sino yan? Sino po nakakakilala niyan? Yan. Sino nakakakilala niyan? Itaas po ang kamay lahat na nakakakilala. Ito po raw eh, gustong maging kakompetensya ni Wawawin. Gusto po niya maging kakompetensya. Ito po ha, panoorin nyo. 1, 2, 3. Ito po, totoo na to. 5,000 pesos cash! At 5 kilong bugas! Kahit wala ko sa mood. Happy kayo! So ito po, believe it or not to ha. Believe it or not. Ayan. Sino po yung dalawang yan? Hindi. Yung babae na lang. Yan. Yan po si Madam Estela Kimbo. Oh, ayaw niyo po maniwala, no? Oh, ayan oh. Ayun. Yan naman ang Estela Kimbo ng yan oh. Maniwala po kayo diyan. Siya po yan. Yan po yung bumastos kay Madam Inday Sara Duterte. At ito naman, ewan ko, dito yata, ano ba to? Donut. Hindi ko alam kung donut company to. Basta yan, may logo. Q Kimbo. Siguro yun yung nila. Yung logo nila, no? Q Kimbo. Ito po. Meron na naman yatang galit eh. Ito. Meron naman yatang galit. Pakinggan po natin to. Sagot niya, kaya nagkaroon ng initan eh. Kasi kung minanage niya like a true person who chairs a congressional committee, hindi ganyan. Not do that. She is our guest. She is the vice president.
Ang yabang nga nitong si Stella Kimbo eh. Ilan ba boto mo? Mayabang daw si Stella Kimbo, tinanong kung ilan yung boto. Si Vice Presidente ilan? Let's talk real politics. Ang yabang yung lahat. Kasi hindi kayo nakaabot ng 1,000,000 na boto. Ganyan ang asta nyo. Diba? Yun ang nakakahiya. Kasi hindi naman siya ang nambastos. Nag-present siya. Diba? At talagang sinabi niya, ito ang nangyari, ito ang... May sinabi pa nga siya doon na ang utilization rate namin mahina. Pero after the first semester, nagpipick up. So wala siyang tinago. So hindi ko maintindihan at makikita mo talaga na very biased. Lalo na yung presiding officer. Napaka-bias. Kasi yung pananagot niya, kaya nagkaroon ng initan eh. Kasi kung minanage niya like a true person who chairs a congressional committee, hindi ganyan. Nasanay na ho yung mga taga-House of Representatives na iko-contempt kita. Yung badgering, si Vice Presidente ho, hindi ho yan witness. Siya ho ay guest. Resource person nga eh. Pag hindi nila nagugustuhan ang tanong, ang sagot mo, ibabadger ka nila. Kaya nga ang sabi ni Kwan, alam nyo na pala ang sagot eh. Ba't nyo pa ako? Ayun po, no? Hindi daw po resource person ang ating Vice Presidente. Hindi daw po witness, isa siyang resource person. Pero kung ituring siya, parang kriminal. Ito namang si Stella Kimbo, nakita po ninyo yung ano niya, yun nga, yung itsura niya nung wala pa siyang mga abubot. Ito po marami po tayong panonooring mga video ngayon at magre-react po tayo sa mga video na yun. Ito po. Ito, kilala niyo po ito. Comments nga yung pangalan nito. Yan, ito. Ito yung malusog no? Naka 139,995 Patek Philippe. I-convert po ninyo yan sa time is 53 ba ngayon o 56? Time is 56, carry 1, borrow 1 from 3 equals 2. Corruption po. Hindi ko po sinabing galing sa corruption yan. Yan po ang tinatawag nilang lifestyle check. Kaya nasabi ko po yung corruption, yung calculator ko na corrupt. Kaya pagka kwenta ko kanina, 5, carry 1, verse 3, chapter 5, corruption. Na-corrupt po yung calculator ko. Yan po. Paki-comments nga kung anong pangalan nito. Natandaan ko, Dominador eh. Dominador Labrador. Hindi po, nakalimutan ko po talaga yung pangalan niya. Ayaw ko nang pumunta dun sa bahul ko kasi dun ko naitago eh. Ito po, yan po meron din palang siyang Patek Philippe. Katulad ni Stella Kimbo. Pero mantakin ninyo, bakit lahat sila merong Patek Philippe? Meron kayang nagre-regalo? Sana all. Ito po kung nagsawa na po kayo sa pagmumukha niya, tanggalin na muna natin. Yan. Dito, makikita naman natin yung katalinuhan ni Stella Kimbo. Inararo na naman siya ni Madam Bernadette Herrera. Ayun po. Hindi pinagdadamot sa kanila. I don't see any reason why you shouldn't give it to them. Pati yun, titipirin natin sa kanila. Tapos magrereklamo tayong lahat dito na hindi nila nagagawa yung trabaho nila. Uulitin ko, it was mentioned time and again by DBM, utilization of the department is separate and distinct from the utilization of the earmark revenue per funding. So it has to be made available to them. Are you updated with all the collections that you have for the earmark revenues? So 3.6 billion. This is cash deposited in your account. Is that correct, Mr. Chair? Kasi ang sabi sa akin, anytime you need it, you can ask for it. Kasi naka-earmark para sa inyo. Pero nakikita ko po, hindi nyo masyadong nagagamit. Sayang po yung pera. Lagi po kayo naghahanap ng pera. Andito Ayun po si Stella Kimbo
napapagitna siya ng dalawang lalaki, nasa gitna po si Stella Kimbo. Ayun po, nagbabasa na naman siya, tinitingnan niya yung kanyang kodiko kung ano na naman may sasagot niya. Palagi ko tinitingnan niya dito yung yung pwedeng gastusin, tapos sa bandang uli sasabihin niya, ay, hindi po pala pwedeng gastusin. Parang kung naalala niyo sino ba yan? Kim Chu, yung ilabas mo, ipasok ko. Ay, hindi pala, yung bawal lumabas. Kala ko yung ilabas mo, ipasok ko. Si Madam Stella Kimbo pala yun. Sabi niya, ilabas mo yung relo ko, ipapasok ko yung kamay ko. Ilabas mo yung bag ko, tapos ipapasok ko yung itong braso ko. Kaya mga minamahal ko babae, ituloy natin. Ito po ang pera, meron silang 3.3 billion, Mr. Chair, but DNR cannot make use of it. At tinitipid sila, tingi-tingi ang pagbigay ng DBCC sa kanila. That's why, may I know, do you submit a program to them? Kasi ang lagi nilang sinasabi, wala kayong programa na sinasubmit, kaya yan lang ang binibigay nila sa inyo. Good Congresswoman's question is, wala kayong plano, kaya hindi nyo ma-access. Hindi, that's going directly to the public, going to the general fund. Nagbabasa po si Stella Kimbo, ayun nagbabasa. Hindi ko alam kung anong binabasa niya eh. Pero palagay ko talaga nag-aaral siya dito kung paano siya sasagot kay Madam Bernadette Herrera. Pero ano kayo binabasa niya? Baka yung plano ng flood control. O kaya naman yung plano ng ng Duran-Duran. Sa tingin ko kasi nanggigigil na siyang makita niya yung mga Duran-Duran. Biglang dumating si Madam Inday Sara Duterte, may dalang durian. Joke lang. Ito po, tuloy. Po, earmark po ang O tinatanong yung ko, pala, Mr. Madam Chair. Secretary, marami pala kayong pera. So Sayang nga let's po reduce eh. your budget. Kaya tinutulungan ko po sila. Thank you, Mr. Chair. If only we could access that funds, I will. You're free to access that fund. I apologize with all due respect. Hindi po siya naiya sa sinabi niya. Sabi niya, if only I can access that fund. Ano po sabi ni Madam Bernadette Herrera? You can access the fund. Baka akala po niya electric fan. O kaya leche plan. Baka naman frying pan. Tuloy po natin. We actually can apply for the use of the funds, but we do. Absolutely. However, I will ask Yusek Anate to explain our experience Opo. on accessing the fund. Yes, Mr. Chair. Hindi po nila na-access, kaya po gusto kong pag-usapan natin dito. But the justification is utilization. And Justification is utilization. Ang dami pong alam na wala siyang alam. Ito po. that's the reason for why we keep asking you about your utilization. Your budget for the year. Mr. Chair, Kaya hindi actually, pwedeng sa video ninyo, walang utilization. Magkano po ang dinownload sa inyo? Para yun yung sinasabi ni Kong Stella. How much was downloaded for you to use in this particular MGB? 84 million, Mr. Chair. Only? Ang na-download lang po But sa inyo o yun lang po ang 147, nagamit ninyo? Billion yung pera ninyo. On 47 ang program. That's Kaya lang critical kasi gusto naming malaman kung na-utilize nyo because kung nauubos nyo yung dinownload sa inyo, you can request again. Again, I'll put it on record, Mr. Chair. Yung utilization ng department is separate from the utilization of the earmark, ha? So pag naubos nyo yun, you can request over and over and over again as long as you finish it. As long as you utilize it. Kaya gusto ko pong malaman ano yung utilization nyo for the earmark. Baka you can submit to us kasi you have funds eh. Baka you have amendments to the existing laws so you can use the fund for other things. Para nang sa ganun ma-unclog natin, sayang yung pera. Ang daming kailangan paggamitan. We're open here in Congress. I mean, year in, year out. If there is anything that you want to be amended in the existing law para magamit nyo sa ibang programs, we are more than happy to hear them. Ang lalim po nun, amended in the existing law. Naintindihan kaya ni Stella Kimbo yun? Tuloy. Mr. Chair.
Yes, well noted, Mr. Chair, and we will definitely Opo. submit the data to you, Mr. Chair, for the discussion with You Honorable mean to Congressman. say until now you're not Familiar with using this? the earmark revenues that's deposited in the Bureau of Treasury? You are purely dependent on your budget from Congress? Mr. Chair, we do, with all due respect, we do submit an application for the funds to tap into the trust funds. Not all of that is approved by the DBM. Mr. Chair, Ang konti lang na may we nagreklamo. call our representative from the DBM? Magkano po ang binigay natin sa DNR for their earmark? Like for example, sa MGB na lang, how much did we give? Yes po, good afternoon po. For 2023 po, we provided 85 million. Okay. And they were able to In year out. Kasi mataas ang kanilang utilization rate. Uulitin ko, it was mentioned time and again by DBM. Utilization of the department is separate and distinct from the utilization of the earmark revenue per funding. So it has to be made available to them. Kong PH. Galing. And ma'am, Yes, ma'am. may tanong lang po ako. Was there ever a time that the DNR submitted a request over and above the initial programmed amount? They have not requested po additional Yun. programming. Kasi never naman kasi sila nag-request. Kopsela. So, Kasi, no, I'm just saying, of course, right now, So dito pinagtatakpan po niyang kanyang sarili, no? Hindi sila nag-request eh. Ready naman yung tenga ko eh. Ready naman yung earmark eh. Hindi nga lang sila nag-request. Di po ba? Dito kasi pag nasa administrasyon ka ni Marcos Jr. tsaka ni Tambaluslos, excuse me po, madali para sa'yo ang mga kadaila ng ganyan. Kaya sana naman itong si Madam Stella Kimbo ay sa susunod mag-aral na ng lesson. Para bago siya umarap dito sa mga kasama niya, marami siyang dalang lesson. Anyway, iwan na po natin, nakaka-bad trip lang. Ito na po ha. Alam niyo po ba kung papaano magalit ang ating Pangulong Duterte? At saka papaano magalit si Marcos Jr.? Hindi, tinatanong ko lang kayo. Alam niyo po ba kung papaano magalit ang ating Pangulong Duterte sa mga drugs? At alam niyo po ba kung paano magalit si Marcos Jr. pagdating sa drugs? Hindi po ninyo alam? Problema nyo na yan. Hindi, joke lang po. Ito po yung, dito po tayo magre-react ngayon sa mga video na ating nakalap. Paano ba sabihin yun? Inipon. Ito po. Ito po isang But ito na yon, complete. Alright. But Ito. Umpisahan muna natin dito. Ito, maganda to eh. Ito. Sino yan? Sino po nakakakilala niyan? Yan. Sino nakakakilala niyan? Itaas po ang kamay lahat na nakakakilala. Ito po raw eh, gustong maging kakompetensya ni Wawawin. Gusto po niya maging kakompetensya. Ito po ha, panoorin po ninyo. Panoorin nyo. 1, 2, 3. Kayo po, No comment po ako sa kanya. 3,000 kayong benepisyaryo. Makatanggap kayo ng 5,000 pesos cash! 5,000 pesos cash! Ako si Wawa Tambaluslos! Tingnan po ninyo yun, no? Yung kanyang asta, yan eh nais maging presidente ng Pilipinas. 5,000 pesos cash! Ako po, ulitin natin, hindi ko narinig. Po, 3,000 kayong benepisyaryo. Makatanggap kayo ng 5,000 pesos cash! 3,000 beneficiaryo daw. Out of 500 billion
nasa kalkulasyon kung 500 billion yon, dapat makakatanggap tayo ng sa 48 household. Makakatanggap tayo ng tig 10,000. Ngayon, dito sa 30 katao na mayroong bagyo sa Maynila, alam niyo po kung saan siya namigay? Sa Mindanao. Sa Mindanao, nagbigay ng inayupak. Kasi daw, doon, walang baha. Dito daw sa Maynila, hindi siya pwede mamigay ng relief goods, yung 5,000 pesos cash! Kasi daw po, baka malubog. Ngayon, pumunta siya ng Mindanao, doon siya namigay. Sa akala niya na makukuha niya yung mga tao doon kay Madam Inday Sara Duterte. Sabi ng mga tao doon, ito yung, ito yung jingle. Ano ba doon? Yung jingle o yung, ito. Yan. Pag alis po ni Tambaluslos, lahat sila pinatugtog yan. Yan. Kasi ito pong ating House Speaker of the House na si Tambaluslos, hindi po niya alam yung 5,000 pesos cash! Isipin po ninyo yun, no? Merong baha sa Maynila at maraming parte ng Luzon, pumunta siya ng Mindanao, doon siya namigay. At kung gusto mong palitan si Kuya Will ng Wawawi, punta ka ng ABS-CBN, total nakasara na yon, doon ka magwawawi. Nakakahiya po, nakakahiya lang. Dapat wag ka na lumabas ng Kongreso. Kasi baka 5,000 pesos cash! Walang hiya. Hindi niya binigay sa mga mayor, hindi niya binigay sa mga kapitan, hindi niya pinabayaan ng kanyang mga tauhan o galamay na sila ang magkalat ng mga relief goods or mga mga ayuda. Alam niyo po kung anong ginawa nitong inayupak na to? Siya po mismo ang nag 5,000 pesos cash! Anyway, actually, hindi ka dapat gumanyan na Mr. Speaker. Your Honor, hindi ka dapat gumanyan kasi Speaker of the House ka. Hindi mo trabaho yung ganyan. Kala mo, galing sa yung pera. Hindi galing sa yung pera. Galing sa akin lahat yan. Wala na bang sobra? Grabe itong Speaker of the House na to no? Kung makaasta parang nasan ba yung mga wawawi dancer? Kung may kending-kending na, yan na. Yan, kending pa. Naku po. Pabayaan na natin to. Medyo nakaka-bad trip na rin tingnan. Ito, seryoso na po tayo dito Meron pong isang nagngangalang Mabilog. Oo, maniwala po kayo sa hindi. Hindi po siya kwadrado, mabilog siya. Galing po siya ng Iloilo. Ngayon, ang pinagkakalat ni Mabilog, nung panahon ng Pangulong Duterte, dahil nga kasama siya sa mga sa mga listahan So, pagkatapos ng Pangulong Duterte, umuwi na. Ayan po. Humingi siya ng asylum. Ngayon, sabi ko na sa inyo lahat ng ginagawa nila sa Kongreso na mga inayupak na yan ay papunta lahat dun sa matanda na wala silang awa no? Wala namang ginawang masama yung matanda sa kanila. Inubos lang naman niya yung mga addict, pusher, drug lords. Kaya lang, merong nakaligtas na isang addict. Walang yan nakapasok pa ng Malacanang. Wala po ako sinabing si BBM yun balita ko isang addict tumalon dun sa bakod ng Malacanang tapos inabol ng aso, lumabas din naman. Kaya kung iniisip ninyo si Marcos Jr. yung tinutukoy ko, itanong nyo kay President Duterte.
Wala po tayong ganyanan, walang personalan. Baka magalit sa akin ano ba pangalan nun? Yung si Jake Cyrus ba yun? Ay, hindi ko sinabing kamukha niya yung anak ni BBM Yung si Jake Cyrus. Walang nga, pati si Jake Cyrus na nadamay. Sorry, Jake Cyrus, from the bottom of my heart, +5 ka. Ito po. Ganito po mamaya natin pag-usapan si Mabilog. Ito po ang style ng yung paano takutin ni BBM ang mga drug lords, drug addict. Nakakatakot po siya. Pakinggan po natin kung paano takutin ni BBM ang mga drug lords at mga drug addict. Ito po. Pakinggan po ninyo wala pong kokontra. Not only this 1.8 tons, the many tons that we have already seized. So it's much more than it has been in the past. So it is the most successful approach to the drug war so far. So why will we change it? We won't change it. We'll continue to do what we are doing. Of course, I cannot explain to you the details of what we are doing, but we will continue. Si Abalos, tingnan niyo po niya. Tingnan niyo si Abalos, Tingnan niyo. Isusum ko para makita niyo yung ano niya. Ako, diskumpiyado na rin ako dito kay Abalos. Yan. Tingnan po ninyo, Tingnan ninyo. Walang kukurap. We won't change it. We'll continue to do what we are doing. Ano nangyari dun sa panga? Of course, I cannot explain to you the details of what we Yan. Ito po. Tingnan po natin. are doing, but we will continue to do what we are doing. And Matindi. that's the reason I think that so far we have been able to see such a big amount of generally shabu or methamphetamine. Ito po, marami na po talagang mga Pilipino ang mga hindi na komportable sa kondisyon natin ngayon dito sa Pilipinas. Isipin po ninyo na ang ating presidente ay isang, alam nyo na, ang ating presidente po ay isang, alam nyo na. Panoorin naman natin ngayon ang ating Pangulong Duterte. Paano niya takutin yung mga drug addict, Huwag kayong matakot. Tapos na yung yung kanyang termino. Yan. Ito po. Yan. Ito po ang Pangulong Duterte. Yan. Yan. Ano pong bansa yun? Yan, nakikita niyo yung flag na yon? Yan. Nakikita niyo po yung flag na yan. Yan. Nakikita niyo po yung flag? Yan. Flag po ng China yan. Ang sabi niya, nanggagaling lahat ng drugs sa China. Ito po, pakinggan po natin, Study natin. And talagang binabastos tayo ng mga... So my appeal to them is, since they are beyond redemption, if they can stop and commit suicide, because I will not allow these idiots to run the show. Not during my watch. So ito sila, pag nalaman na nandito, they better come up with something that is really very good. We have a mayor there, maraming mayor dito. We have the mayor sa Mindanao. Puro mayor, may babae pa. Alam mo, Peter Ko, Peter Lim, then on the line of the structure is Marcelino Garbo, retired, and Herbert Colanco. He's not at large. He goes in and out of the Philippines. Patay na to. Well, somebody should tell him that he is wanted. Ito naman to, hindi naman ito talagang wanted because we have to add our
evidentiary thing, but they would be considered persons of interest. Now, ito si Peter Lim, according to the Chief PNP, he goes in and out of the Philippines from China. Now, if he has friends here, sabihin mo sa kanya, the moment he lands at Naya, he will die. He will die. Might as well, because I'm sure the Chinese authorities are listening now. Better tell him, do not come back to the Philippines anymore. The moment he steps out of the plane, he will die. That is my assurance to the people of the Philippines. I am just warning this Peter Lim and Peter Ko, do not escape from prison. You will die. Kulang ko, never try to go out of prison. You will die. And regarding Garbo, I think the DILG would take care of him. The other personalities in this matrix are persons of interest. Will they also die? I do not know. Nakita po ninyo kung paano magsalita ang ating Pangulong Duterte sa mga drug addict. Ha? Siguro yung isang nasa Malacanang ngayon kinakabahan. Huwag ka nang kabahan. Presidente ka na tsaka ang Pangulong Duterte medyo naglaylo na. Ito po palabas ko sa inyo kung paano naman mag-warning si Marcos Jr. Bahala kayo sa ginagawa niyo. Yung babalan nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang Hindi ako bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit. Ay, bahala kayo. Aabutan din namin kayo. Tapos, aabutan nyo ako. Yan po ang pagkakaiba ni Marcos Jr. tsaka mga Duterte. Ang mga Duterte, huwag kang uuwi dito, alam mo kung anong mangyayari sa'yo. Mailalagay ka doon sa malamig na refrigerator. Alam mo, balita ko nung panahon ni Pangulong Duterte, umalis din sa Pilipinas si Marcos Jr. Nag-travel lang. Tapos balita ko, kasama din siya dun sa dun sa PDEA list. Yung PDEA list. Kasama siya dun sa mga birthday party. Tapos meron duran-duran. Walastik talaga tong Marcos Jr. na to. Ang galing niya mag-warning sa mga drug lord. Bahala ka, bahala kayo, aabutan namin kayo, basta't kami tuloy-tuloy lang. Tapos yung alam mo meron silang meron silang yung sign yung pag nakita silang dalawa ni Abalos, nagkikindatan sila. Kaya lang yung pagkindat nila hanggang hanggang ilalim ng mata. Yung kalahati ng pisngi taas baba hanggang ilalim ng mata lang. May bago palang style ng pagkindat ngayon. Pero okay lang po yan. Sinusuportahan po namin kayo. Ito po. Ito pa. Panoorin nyo to Ako, gusto ko panoorin nyo to. Pag hindi nyo pinanood to, -5 kayo. Ito. Wait lang po. Yan. Ito.
Palagay na natin totoo yung sinabi. Papalagay na natin totoo yung sinabi ng human rights. Na sino nakinabang yan? Ako. Ako ang nakinabang, pamilya ko. Nakinabang sila dyan sa mga patay na yan. Sino? Sino nakinabang? Kayo, ang anak ninyo, ang bayan natin, ang nakinabang. Sino nalagay sa alanganin? Ako, pamilya ko, yung buhay nila, gagantay ang mga yawa na yan. May hindi naman ako milyonaryo na may isa akong squad yan sa likod ng bantay. Ako ba ang napoproblema ngayon? Ako ang nakinabang kayo. Kayo, mga Pilipino. Totoo lang. Palagay Sana narinig ni Marcos Jr. yun, tsaka ni Tambaluslos, no? Tsaka ni Abalos. Saan kaya nila dinala yung yung maraming drugs? Doon sa bodega kung saan nila i-dispose yung, ibig sabihin, sisirain. Di ba? Malupit po kasi ang nangyayari ngayon sa ating bayan, mga minamahal kababayan. Nakakaawa po yung ating bayan. Alam nyo, wag na natin pag-usapan to si Mabilog, no? Basta ang masasabi ko lang kay Mabilog, good luck. Isa-summarize ko na lang po yung sinabi ni Mabilog, ha? Pero pagsalitain natin, baka naman magalit siya. Bigyan natin siya ng chance na magpaliwanag. Ito, bigyan po natin ng chance, ha? Itaas ang kamay ng gusto magbigay ng chance kay Mabilog. Yay! Okay, ito po. Mabilog, pasok. The terror was paralyzing. I couldn't believe it. Parang artista siya na, hindi ko na believe it, the terror is paralyzing, pero nakakalakad pa siya. Ito po tuloy. My life and my family's life was hanging by a thread. The next day, on August 30, I took the first flight out to Japan, not knowing if I would ever return. Upon arrival, I received a message from General Diaz to call a number. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs. Sigurado ka, sinabi ni General Bato yan, ha? Naku po. Ang naalala ko sinabi ni General Bato, Mayor Mabilog, kalbo daw siya, hindi siya pwedeng pa-pollical test. O ikaw, may buka pa naman eh. Gusto mo pa-pollical test tayo? Baka pumunta ka na naman ng Amerika. Hindi po si General Mabilog noon, kasama yata siya doon sa mga drug list. Pero according sa kanya ngayon, hindi siya involved sa drugs. Tuloy natin. And he promised to help me. His words brought a brief moment of hope. I told him I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Just after that call, Alam nyo, magaling din siyang magbasa ng chess. Hindi siya umuwi. Hindi siya naniwala kay General Bato de la Rosa. Kaya lang sinabi ni General Bato de la Rosa, ito po, hypothetical lang, ha. Hindi eksaktong ito ang nangyari. Opinion ko lang ito. Personal opinion ko lang. Wala po kaming connection ni General Bato de la Rosa at ni Mayor Mabilog. Ito'y sa tanang pananaw. Kahit ganito lang po ako, may pananaw ako sa buhay. Huwag kayong judgmental. Ito po. Palagay ko, kaya sinabi ni General Bato yun na gusto niyang tulungan, gusto niyang pauwiin to para tapusin na. Hindi, joke lang po yun, General Bato, ha. Ano lang po yun, isasama ko dun sa pelikulang gagawin ko. Yung pelikulang gagawin ko,
General Bato, pinaghahanap si Mabilog. Tapos nung nakita si Mabilog, nandun na sa kwadrado. Joke lang po yung lahat yun, ano lang yun, mga fictional ideas ko yun. Wala pong mga katotohanan yun. Disclaimer lang po. Ito po. My Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Krame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. The weight of the conspiracy. Yung pong opposition senador, sabihin ko na po sa inyo kung sino batay dun sa impormasyon na tanggap ko galing sa mga alien, si si Kiko Pangilinan, tsaka si Marroas. Alam po to, fabricated lahat yan, di ba? Pasensya na po kayo, medyo naglalag yung aking camera. Bibili pa lang ako. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel at umabot ka dito sa punto ng video na ito, mag-subscribe ka naman. At kahit ayaw mo tong video na to, i-like mo na rin. Ito po, kidding aside, balik po tayo dun sa pinag-uusapan natin. Ito pong si Mayor Mabilog, wala pong kinalaman yan sa drugs. Yan po ang sinasabi niya ngayon, hindi ko sinabi yun. Pero kung meron man siyang kinalaman sa drugs, Mayor Mabilog, makinig ka dito. Makinig ka, Mayor Mabilog. Kung meron man, pero naniniwala ko, wala eh. Ito, let's say meron kang kinalaman sa drugs. Alalahanin mo ang mga pamilya, mga bata, mga anak ng mga tatay, anak ng mga nanay, lola't lolo, na nasira ang buhay, sana wala, no? Dahil sa drugs. Hindi po yan, seryoso po yun. Napatawa lang yung computer ko, pero seryoso po yun. Mayor Mabilog, ito lang ang advice ko sa'yo. Sana lahat ng sinasabi mo ngayon ay totoo. Kasi kung hindi totoo, -10 ka sa langit. Kaya naman mga minamahal kong kababayan, madali pong magsalita, madaling gumawa ng kwento. Pero kapag narinig ka at nakita ka ng Pangulong Duterte, Mayor Mabilog, kailangan may paliwanag mo sa kanya yan. Huwag mong sasabihing matanda na ang ating mayor. Si Mayor Duterte. Dahil may asim pa yun. Hindi ko po alam, joke lang yun. Baka maniwala kayo. Ito naman ang ating, dito papakita po natin mga minamahal kong kababayan Papakita natin dito kung papaano dumampi ang kamay ni Congressman Paduana ba yun? Yung nakamuntik na makasapakan ni Senator Congressman Rodante Marcoleta in the blue corner. Ito, tama na po. Baka kung ano pa pong mangyari. Ito po, play na natin. 1, 2, 3. Congressman, gumalaw ka naman. Yun. Yun o. Nakita po ninyo? Ayun, ebidensya yun, ebidensya. Ebidensya, i-rewind natin. Ayun, nakita po ninyo, ulitin ko, lakihan ko. Ulitin ko. Ito. Yan. May ebidensya tayo. Ayun, nakita po ninyo yung kamay. Yung kamay ng congressman na yan, na kaibigan ni Brosas, tsaka ni Castro, tsaka ni si Raul, yan. Dumampi ang kamay sa ating Senador Congressman Marcoleta. Ano pong gagawin natin? Ano po ang gagawin natin? Ayun, tingnan niyo po si Senador Congressman Marcoleta. Ayan. Oh. Parang walang nangyari. Tingnan mo
Yan, tumayo. Anak ko po. Tumayo. Oh, ito po. Malis, oh. How many agencies of government today are subjected to notice of disallowance? Do you have a number? How many agencies today? With all due respect to the Before I, But that is a question I will leave, and I will Yes. terminate But- my manifestation, Madam. yes, but I will. I would like to respond. is still my time. Yes, but I would like to respond to your manifestation, Congressman Marcoleta. Parliamentary Let inquiry, me. Mr. Chair. Parliamentary inquiry. What is the parliamentary inquiry of the I would Honorable like to Abante? ask the Honorable Marcoleta, is he rebuking this committee? What is the question, Mr. Chair? Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. Yan po yung kung hindi nyo pa nakikilala, ito po, isa po daw siyang bishop, si Benny Abante, nagtanggal ng Facebook. Nagtanggal ng Facebook itong si Benny Abante, pero hindi na siya nakatakas, mga kaibigan. Nasilip na po ang kanyang Mercedes-Benz na pinagmamayabang sa social media. Nasilip na po yung kanyang Escalade na bulletproof. Sige, Benny Abante, malupit ka pala. Ang laki yata ng sahod mo. Baka sumahod ka sa ibang sinasahuran. Wala po ako sinabi dito, ha. Ano po ito? Pastor yata. O yan. With all due respect po, pastor, ha. Magkano po yung Rolex? Magkano po yung Escalade? Pasensya na po kayo, yung pogi kong figura, naglalag yung camera ko. Naglalag po. Ayan, naglalag talaga. Pero okay lang, narinig nyo naman ang boses ko eh. Hindi ako magtatanggal ng Facebook. Hanapin po ninyo yung Facebook page ko, ha. Ang pangalan po ng Facebook page ko, lifestyle check sa mga congressman. Tuloy po natin. Kawawa naman si Congressman Benny Abante, ginaganyan nyo siya. Hayaan nyo siya kung naka-Mercedes-Benz. Inggit kayo? Kung inggit kayo, mag-congress, ano ba yan? Congressman kayo. Tapos, tatawagin kitang inayupak ka, nandiyan ka rin. Hindi po, tuloy po. We're not blaming the Vice President on this. I Honorable Marcoleta, we are not blaming the right to One minute suspension is declared by the chair. Move to suspend. Kaya ako po pinalabas sa inyo dito, kumakalap po ako ng ebidensya na itong ating Senator Congressman Marcoleta ay talagang inipo. Inipuan po ang ating Congressman Marcoleta. Hindi ko po alam bakit mayroong nangyayaring panghihipo dyan sa Kongreso. Ito po, dito na mangyayari yan. Rebuke the committee. If I rebuke this committee, I would not have attended this committee. Pagkatapos nito, bigla na lamang nilapitan ni Congressman Yan, lumapit na. Si Congressman Paduana. Ayun. Merong nangyaring panghihipo. Meron pong nangyaring panghihipo. Hindi magpapatalo yan natin, Senator Congressman Marcoleta. Ito kasing si Dong Gonzales, lumapit pa eh. Dapat pinabayaan na lang sila eh. Sabi niya, mamaya, hintayin mo ko para mga bata. Ulitin po natin. If I rebuke this committee, I would not have attended this committee. Pagkatapos,
nito, bigla na lamang nilapitan si Congressman Marcoleta, itong sumunod. Nangyari yan po. Ayun, nakita po ninyo, galit na po itong si Paduana. Sabi ni Paduana, hindi ka ba nahiya kay Tambaluslos? Tumanggap kami ng utos. Hindi po pera, utos. Kayo masyadong madudumi ang mga pag-iisip. Hindi kayong mga tagapakinig ko ha, yung mga tanso. Meron pong mga iilang tanso ang nakikinig sa akin dito, tsaka yung mga Pinklawan. Kasi ang nangyari po sa Pinklawan tsaka mga tanso, nag-connive yan. Nag-connive. Ayaw po nilang isa't isa eh. Ayaw nilang isa't isa, yung Pinklawan tsaka mga tanso, ayaw nilang isa't isa. Pero wala po silang magawa kundi magsama. Kahit nandidiri sila sa isa't isa, nagsama sila para lamang pabagsakin ang ating Vice Presidente, Sara Duterte. Tapos, pagkatapos po, example lang, pero hindi po mangyayari to na mapabagsak ang Vice Presidente. Example lang, sila na ngayon ang mag-aaway, si Tambaluslos, tsaka si Leni Robredo. Ayun, sabi ni Leni Robredo, ano ba sinabi ni Leni Robredo? Yung buhay ay kulay rosas. Tapos sasabihin niya, Leni Robredo kay Tambaluslos, hindi ako lutang. Sabi ni Tambaluslos, lalong hindi ako lulutang sa laki kong ito.